tayo maupo at salamat ho sa last Wednesday po ating inaral ang Father's role at yan po ay tinuro ni Eric ano yung role ng Father. At binigyan ho tayo ng mga points dapat sila ay maging example sa atin. So ganun din. Dito din, syempre ito'y ang ating tatalakayin. Kumbaga ang audience po natin ngayon ay ang mga kainahan o yung mga future na magiging nanay isang araw. Pero matanong ko lang po muna pala kayo. Kayo po ba muna ay naniniwala talaga sa ang Baptist po may pinanindigan yung salitang sola scriptura o scripture alone na itong Bible ay salita ng Diyos. Naniniwala po kayo? Ay yung ano naman po kaya, yung total scriptura o yung tinatawag natin sa pag-aaral na the whole word in the Bible ay salita talaga mismo ng Diyos. Yung hindi lamang ito lang 3:16 ng Timothy ang salita ng Diyos, kundi from Genesis to Revelation, kabuuan ay salita mismo ng Diyos. Yung total scriptura, total scripture. Kayo po ba yung naniniwala doon? Ayun, okay. Wala po tayong ano doon. Kasi baka mamaya mabangga ko ang inyong ego ay hindi sa akin yan since you said na you believe in sola and total scriptura, then ating bulayan ang salita ng Panginoon Diyos. So hindi ako matatakot. Sasabihin ko lang ang ibinigay ng Diyos sa aking pag-aaral na ito. Alam niyo po, ang Book of Titus, ito ay contemporary ni Timothy. So ito ay AD 69 na isulat, 68-69. Si Timothy, sinulatan ni Paul. So kasabay din ni Paul si Titus. Si Timothy, ito ay total opposite ni Titus. Si Titus ay very strong. Si Timothy naman ay timid. Ngayon, nung sinulatan ni Paul si Timothy, nakapaloob doon, same date ito parehas ng date. AD 68. Nakalagay doon in 1 Timothy chapter 4 sa huling panahon. 'Di ba? Nakalagay doon sa 4:1. Huling panahon. Tapos nung 2 Timothy 3 and 4, people will become more wicked and will not endure sound doctrine. Ba't ko po pinapakitain sa inyo? Kung sinabi ni Paul kay Timothy na nasa huling panahon na, so ganun din sa panahon ni Titus. Nasa huling panahon na din nung binigay itong sulat na ito. Paano nga ba nabubuhay ang mga tao sa lugar ng Creta o sa isla ng Crete? Ang church po doon sa lugar ng Creta ay magugulo. Yung divine order ng Diyos dito sa simbahan na kanilang pinapractice ay nawala. They become careless to the truth and careless to the order of God's house. Makikita po natin niya sa verse 5 ng chapter 1. Ang sabi po, for this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city as I had appointed thee. So iniwan ni Paul itong si Titus para ayusin yung magulong simbahan doon. Paano ba nabubuhay doon? Ang sabi dito, ang mga tao daw doon ay, tingnan niyo po ang verse 9, holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Sa Tagalog, nagsisalangsang. For there are many unruly, vain talkers, deceivers, especially the day of the circumcision, whose mouth must be stopped, who subvert whole houses, teaching things which they ought not. Filthy lucre's sake, one of themselves, even a prophet of their own, said, the Christians are always liars, evil beasts, slow bellies. Yun ang buhay ng mga mananampalataya dito sa isla ng Creta. Kumbaga sila ay, pwede nating sabihin na ito ay, pagpunta mo, simbahan ba talaga ito? Yung pupunta ka sa simbahan, makikita mo, arigay simbahan? Bakit ganito ang mga tao dito? Ngayon, nakapaloob po dito sa Book of Titus, yung role ng bishop, ng father. At syempre ganun din. Ipinakita dito na bakit ganito ang kailangan nating matutunan bilang mga elder ng simbahan. Kasi po ang kausap dito ay aged woman. Ibig sabihin, lola. Elderly. Ang bilin ni Paul kay Titus, kausapin mo hindi lang ang bishop,
kundi yung mga aged woman din. Kasi sabi dito, verse 3, the aged woman likewise. Tingnan niyo po, ang payo dito ni Pablo kay Titus sa mga matatanda dito sa simbahan kung paano dapat i-set in order uli yung mga magugulong taong ito. Ang sabi po, verse 3, the aged woman likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teacher of good things. Meron po tayong 3 points na ating makikita, yung godly character, godly counsels, and godly contribution. Yung pong 3 yon ay sana enough na para ating makita, ganito pala ang dapat kong ugaliin. Ngayon, ating pong hihimayin yan. Ang sabi po ng verse 3a, sa godly character po, number 1, godly character. Ano ang dapat taglayin ng isang ina? Ano yung role ng anong role ng mother bilang isang mananampalataya sa kanyang pamilya, sa simbahang ito? Number 1, godly character. Binanggit po diyan yung letter A, that they be in behavior as becometh holiness. O yung tinatawag nating letter A, holy behavior. Ito po, kung i-interpret ito, the word is of very large signification. It signifies state, gesture, and habit. We have well translated it by as general a word. Baga, ito ay na-interpret na medyo, yung magtimo ka lang. Hindi sa ganun eh. Sabi ng mga theologian sa pag-aaral ko dito, ito daw ay may kinalaman sa state, gesture, at saka yung habit o lifestyle mo. Ngayon, ang aged woman daw, dapat daw magkaroon ng holy behavior. Bakit nga ba kailangan ng holy behavior? Sabi ng 1 Timothy chapter 2, verse 9 to 10, in like manner also, that women adorn themselves in modest apparel. Ang holy behavior pala, naka-include dito yung apparel. Yung modesty. Kasi yung binabanggit dito, hindi lamang ito yung banal na yung parang hindi makabasag pinggan. Hindi ganun ang sinasabi ng Biblia eh. Yung holy behavior dito, nakapaloob dito, kung yung iyong paano ka, yung appearance mo, yung iyong ugali, yung iyong puso, yung pakikitungo, nakapaloob doon sa holy behavior. Hindi lamang yung pag tiningnan ka, para kang hindi makabasag. Hindi po ganun. Pero ang sabi ng 1 Timothy chapter 9, ano ang meron sa holy behavior? In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with braided hair or gold or pearls or costly array, but which becometh women professing godliness with good works. So nakapaloob doon kung ano yung dapat nating gawin sa ating katawan. Adorn. Bihisan nyo ng matitinong bihis. Alam naman natin sabi nga, ang Christian dapat ay nagkakaroon ng distinction sa mga non-Christian. Mahalata dapat na ikaw ay isang mananampalataya pag ikay tumabi sa hindi mananampalataya. Tama, hindi ko makalimutan yung si Claire ay nag-Thanksgiving. Pag si Claire daw ay nakikipag-usap sa kanila, parang ramdam nila na sila ay madumi. Di ba? Kung inyong natatandaan, kayo ba ay nakikinig talaga sa Thanksgiving? Nakikinig ako. Kaya nga, narinig ko doon, pag si Claire nagpapasalamat, siya daw ay nagtataka, sabi niya, parang ramdam daw na kanya makausap na siya isang makasalanan. Di ka? Doon pa lang yung holy behavior ay makikita na sa kaibahan mo sa mga hindi mananampalataya. Dapat makikita agad. Pag tumabi, ito mananampalataya ito. You may discernment. Masasabi na ito yung mananampalataya. Pero kung sa looks, wala tayong magagawa. Yan na yon. Pero ang sabi, pwede pa naman nating ayusin yan eh. Adorn. Ayusin natin ang ating pananamit. Huwag tayong magdamit ng huwag tayong magdamit na parang hindi mananampalataya. Lalo na mga babae. Alam naman natin kung paano magdamit ng mga babae sa labas ng Christianity. O nagpo-profess na sila ay Christian, kita ang pusod, ang itim, tapos ang legs. Mabuhok naman. Diba?
makikita natin doon pa lang sa tamang pananamit, lalo na sa kababaihan, masasabi nga natin Christian yan. Hindi, huwag ka nang gumaya dyan. Ang sabi nga ng Romans 12:1, be not conformed to this world. Huwag ka nang umayon sa kung anong trending sa mundong ito. Trending, yung magdadamit ng... Natanong ko to eh. Ano kang daya ng kasalanan? Tingnan niyo po. Pag malamig, naka-jogging pants pero ang liit ng damit. Naka-jacket nga, naka-shirt naman. Nilalamig daw, pero ganun na suot. Pagka mainit naman, halos naka-coat na. Di ka? Ayun ay damitan ng mga hindi mananampalataya, ha? Kita niyo kung ano yung hindi akma, yun ang kanilang sinusuot. Kung ano yung hindi bagay, kung ano hindi tama, halimbawa, lalaki, babae, pambabae. Ngayon, hindi yung pambabae sinusuot na ng lalaki. Yung panlalaki sinusuot na ng babae. Meron akong isang Bible study, napasok sa school, babae, ang uniform ay panlalaki na. Inaalaw na yun ng schools. Pinapayagan ng magsuot ng panlalaki, ng uniform na panlalaki, yung estudyanteng babae. Diga po, tingnan nyo gaano katotoo ang sinasabi ng Bible. Sabi sa huling panahon, ang mga tao ay magiging mapanganib at they will not endure sound doctrine. Diga po, sasabihin mo na mali yan, magagalit pa sila sa'yo. Tingnan nyo po, sa Galatians 14, pag ikaw ay nasa katotohanan talaga, sabi ni Pablo doon na yan ako ba'y naging inyong kaaway dahil sinabi ko sa inyo katotohanan? Ikaw pa ang mapapasama pag sinabihin mo yung ganung bagay. Kaya nga, paano nyo ididil yung mga ganyan tao? Kailangan nating mag-aral. Yung holy behavior dito, nakapaloob diyan yung tamang pananamit. Romans 16 verse 2. Ang bagal ko magbukat ng Bible, sorry. Ayan. That ye receive her in the Lord as becometh saints, and that ye assist her in whatsoever business she hath need of you. For she hath been a succorer of many and of myself also. Tingnan niyo po. Pag ang tao daw na mananampalataya ito yung pinapractice yung pagkakaroon ng holy behavior. Ang sabi ni Pablo, that ye receive her in the Lord as becometh saints. Yung treatment naman dito naman papasok yung ugali, yung habit. Tingnan nyo, nandiyan yung habit. Receive her in the Lord as becometh saints, and that ye assist her in whatsoever business she hath need of you. So itong babaeng ito, nung sinabihan ni Pablo, natanggapin siya bilang isang kapatid, bilang isang mananampalataya, tinanggap. Bakit? Kasi siya ay may gawain. Meron siyang gagampanan sa isang iglesia na kanyang buhay. Ano yung kanyang buhay? Yung gawain sa Panginoon. Nandoon yung habit. So yung holy behavior dito, nakapaloob po dito yung iyong mga gawain. Sa iyong gawain, dapat mahalata rin na ikaw ay isang Kristiyano, lalo na ang babae. Kasi babae ang kausap po dito, the aged woman. Ang sabi, kayong mga matatanda, magkaroon kayo ng holy behavior. Manamit kayo ng ayos, magkaroon kayo ng habit na maayos, at magkaroon kayo ng pag-uugali maganda. Tingnan po natin Ephesians 5:3 naman. Ephesians chapter 5 verse 3. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you as becometh saints. Ang kausap po ay general. Alam niyo po ba, ang fornication ay hindi lamang sa lalaki, kundi sa babae din. Ang nanonood ng porn, hindi lamang mga lalaki, kundi mga babae din. Nung high school ako, yung babae pa mismo ang nagyayakag sa akin magpasahan ng malalaswang video, di ka? So, paano mo masasabi na lalaki lang? Kaya subject tayo lahat dito. Kaya nga sabi ng Bible, but fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you as becometh saints. So pag kayo ay naging mananampalataya na, dapat magkaroon kayo ng bagong kalagayan. Kung dati tayo mga fornicators, o tayo ay mga madudumi, madadaya, ang sabi, once na ikaw ay maging mananampalataya, dapat yung mga kasalanan na yan ay hindi na maibanggit pa sa iyo. Di ba? Parang ganito.
Pag ikay pupunta sa iyong barangay na kilala ka bilang isang hindi matinong tao, di ka ito yung dating maninigarilyo, bakit ngayon hindi na? Ngayon, bilang ikaw ay as becometh saints, pag ikay naging mananampalataya na, dapat ang tingin na sa iyo, iba na to eh. Meron talagang distinction. Kaya nga yung pagkakaroon ng godly character, under niyan yung holy behavior, dapat ito'y makita sa iyo. Kung ano ka dati, dapat hindi na yon. Sabi, let it not be once named among you. Dati kang mamamatay tao. Hindi na ito pumapatay. Safe na itong taong ito. Dati itong rapist, ngayon, hindi na takot sa'yo lumapit ng mga girls. Kasi ikay naging mananampalataya na. Dati kang maninigarilyo, ngayon, ikay diring-diring, pag ikay niyakag, hindi na yan tatalab sa'yo. Kaya nga, pag ang tao ay naging mananampalataya, dapat tayo ay nagsisikap magkaroon ng mga holy behavior. Let it not be once named among you. Lalo na sa mga aged woman. O sa simbahan natin, mga elders na mga babae. Sino ba yung mga elders na tinutukoy dito? Ito yung mga lola. Lola po ito. Lola. Pero syempre, hindi lamang ito para sa mga lola. Binabanggit din diya mamaya ang young women, young married na mga kababaihan. Kaya nga dito, in 1 Peter chapter 3 verse 3 to 5, tingnan lang po natin yung holy behavior na sinasabi ni Paul. 1 Peter chapter 3 verse 3 to 5. Whose adorning, let it not be that outward adorning of plaiting the hair and of wearing of gold or of putting on of apparel, but let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. For after this manner, in the old time, the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husbands. Tingnan niyo po, napakadilinaw na sinasabi ng Biblia. Ito daw yung ornament of a meek, quiet spirit, which is in the sight of God. Pag taglay natin yung godly character na yan, o yung holy behavior na yan, ang sabi ng Biblia, great price, which is in the sight of God of great price. So, maganda pala sa paningin ng Diyos, malaki ang value mo sa harapan ng ating Panginoong Diyos pagkataglay natin yung holy behavior na sinasabi ng Biblia. Lalo na po sa mga aged woman po na sinasabi ng Biblia. Ano po? So, yung number 1, godly character. Yung letter A po ay yung holy behavior. Sa Tagalog, magalang sa kanilang kilos. Yung pagiging magalang sa kanilang kilos, hindi lamang yan sa action kundi nandyan din yung iyong kalalagayan bilang isang mananampalataya, yung iyong galawan at yung iyong habit. Holy behavior. Letter B, not false accuser. Sa Tagalog, hindi pala bintangin. Ba't ga sinabi ito sa mga babae? Ang binabasa, hindi parang hindi binanggit sa kalalakihan, sa book na ito. Not false accuser, sa book lamang na ito. Pero yun naman pala ay, wala naman itong significance pagdating sa hindi false accuser mga lalaki, kundi mga babae lang, hindi ganon. Ang tinutukoy lang dito na not false accuser, para daw ikaw ay maging kagalang-galang na aged woman, para mataglay mo yung godly character bilang isang aged woman, dapat daw ikaw ay hindi false accuser o hindi pala bintangin. Bakit? Alam naman natin in Exodus chapter 20 verse 16, thou shall not bear false witness against your neighbor. Utos yan ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 3. Tingnan niyo po sa huling panahon nito. Without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent fears, despisers of those that are good. Sila yung mga false accuser daw, ito yung binabanggit na pinapakilala na hateful of what is true, of what is good. Once na itong pagiging false accuser ay naibrand sa atin bilang isang mananampalataya, ang tingin na nila sa iyo, you hate what is good. Kaya nga, wag sanang ma-name sa atin bilang isang mananampalataya, lalo na sa mga aged woman, if you strive to have a godly character, wag sanang makita sa inyo yung pagiging false accuser. Bakit po? Sino ba ang accuser of the brethren?
In Revelation chapter 12, si Satan naman ang tinutukoy diyan. Ngayon, kung ginagawa natin yan bilang isang mananampalataya, ginagawa natin yung part ni Satan. So, hindi na dapat yun ginagawa ng mga mananampalataya. Kaya nga, ang role ng isang aged woman, ng mother natin, ay magkaroon ng godly character. Nakalagay diyan yung holy behavior at yung pagiging hindi palabin tangin. Ito pa. Letter C, not addicted to wine. May mga babae din kasing maglalasing. Opo, madami din. Bakit ito sinabi sa Bible? At alam nyo, mas matindi malasing ang mga babae. Mas matindi malasing ang mga babae. Hindi nila namamalayan. Madami akong, alam nyo ba, nababalitan, nalasing, aksidenteng nabuntis. Oh, nabuntis ko aksidente. Nabuntis ako aksidente yun. Bakit nalasing? Diga? Magandang aksidente yun. Pero ibig sabihin dito, kaya sinabihan dito ni Paul, itong mga aged woman, para kayo maging credible sa inyong sasabihin pag kayo ay nagpayo na, sana hindi ito makita sa atin, not addicted to wine. Kasi may utos din naman sa Bible na tumikim ka ng kaunting alak. So, nag-utos din naman si Pablo na tumikim ka kahit kaunti kasi mabuti yan sa iyong puso. Ngayon, ang idea dito, not addicted o hindi ka magpapakaalipin sa alak na yan. In Titus chapter 1 verse 7, hindi lamang ito sa mga babae, kundi sa mga lalaki din sinabi. Ang mga bishop daw dapat ay hindi given to wine. Inutusan din na huwag paalipin sa alak. Ang gusto lang ipakita sa atin dito, you can't give and show a godly character if you are a maglalasing. At lagi niyo pong tatandaan, sa ating community, lagi niyo tatandaan ha, sa community ito, hindi lahat mananampalataya. Lalo na pag lumabas tayo, ibang community na uli yun. Hindi lahat mananampalataya. Tapos lumipat ka pa sa iba, hindi lahat mananampalataya. Paano ka magiging credible kung yan ay nakikita sa ating buhay? Adiga? Bagaman wala naman nagiinom dito, wala akong nababalitaan. Pero sana wag na nating balikan yung bagay na yan. Ako'y dati rin magiinom pero simula nung ako'y naligtas, tikim na lang. Hindi na. Ayoko nang balikan yung alak na yan. Hindi ko pa naman alam kung paano ako nilalasing. Siguro tulog na agad ako siguro. Basta po, maging sensitive tayo on how the culture around us perceive we Christian. Kasi hindi lahat ng mga tao ang tingin sa'yo ay Kristiyano nga. May mga nakatingin sa'yo, may mga nagbabasa ng buhay mo, hindi mo sila mawiwin pagka nakikita yung mga bagay na yan sa iyong buhay. Alipin ng alak, palabintangin, tapos hindi ayos ang pag-uugali sa isang community. At letter D, yung pagiging good example o yung teacher of good things. Teacher of good things. Tingnan niyo po ang Titus, binanggit po dyan sa verse 3, pahuli, verse 4 pala yun. 3. Not given to much wine, teacher of good things. So, after pala na maipayo ito ni Paul na ang mga matatanda dapat ay mayroong holy character, holy behavior. Hindi palabintangin, hindi paalipin sa alak. Dapat daw, ang mga aged woman pala ay teacher o guro ng kabutihan. Guro ng kabutihan, ito yung magandang makita ng mga young people na babae sa mga adult married natin o yung mga elders na married na babae ng simbahang ito. Bakit? Paano tayo magtuturo o paano po kayo magtuturo ng ganyang bagay kung ang mga nakikita sa atin o paano tayo paniniwalaan kung nakikita yung ganyang sinasabi ng Biblia sa buhay ng mga nagpapayo? Teacher of good things, baka hindi yan mabrand sa atin. Kundi baka makita sa atin ay yung sinasabi na, let it not once be named among you. Alin yun? Yung mga kasalanan na ating nagagawa. So, ang number 1, yung godly character ay dapat taglay ng aged woman. Okay po? Puntahan naman natin, bakit kailangan mo nang ipakita ni Pablo na kailangan mong magkaroon ng godly character? Kasi papasok diyan yung counseling. Hindi
pwedeng hindi dumating sa inyong buhay, bilang kayo may mga karanasan, hindi pwede na hindi kayo lalapitan ng mga young people para hingan ng payo. Godly counsels. In verse 4 and 5, binanggit po diyan, that they may teach the young woman. Yun naman pala. Kaya sinabihan ni Pablo na mag-ayos kayo mga aged woman, magkaroon kayo ng holy behavior, huwag kayong palabintangin, huwag kayong maglalasing. Dapat kayo ay nagtuturo ng mga kabutihan. Bakit? Anong intention ni Paul? That they may teach the young woman. Para maging able kayo na makapagturo sa mga kabataang babae. Kasi dito binanggit na last week yung sa mga lalaki, sa mga babae naman. Tapos sa chapter 1, mga bishop, tinuruan din mga lalaki. Pagdating sa chapter 2, siningit dyan ng kaunti yung sa woman. Ang gusto ng Diyos sa atin, para magawa mong magpayo ng maayos, kailangan taglay mo yung una nating puntos, yung godly character. Alam niyo po sa Bible school, hindi intensyon na ikaw ay rumunong laang. Kundi ang sabi diyan, ang Bible school ay hulmahan ng iyong karakter. Kung rumunong man tayo, pero yung ating karakter ay hindi nag-i-improve o hindi nagdadala sa atin sa pagkakaroon ng banal na pamumuhay, sayang ang pagba-Bible school. Ano po? Ganun yung sabi sa amin ni Pastor Joseph. Ngayon, sabi ng Biblia, para ikaw ay magkaroon ng godly counsels, kailangan nataglay mo yung holy character, godly character. Pero ako'y natuwa lang po. Alam niyo po, nung nakaraang Mother's Day, nagsilabasan itong mga pictures na ito. Paki-flash nga po nung yan. Sabi ni nanay, tingnan nyo, ayan, kaya ang daming sakit, kakasalpon mo yan. Di ka? Payo yan ng isang ina. Sabi ni nanay, ayan, kaya ang daming mong sakit, kakasalpon mo yan. Meron pang isa. Sabi uli ni nanay, ano, di pa kayo babangon dyan? Tanghali na, puyat na, dahil sa salpon yan. Hindi ka po. Isa pa ho, meron pa yatang isa diyan. Pag may sumakit sa'yo, kakasalpon mo yan. Hindi ka. Nag-appear lamang yan sa akin sa aking Facebook. Kakasalpon mo yan. Hindi ka. Bakit hindi ka nabe-bless? Kakasalpon mo yan. Sa lahat ng bagay, kakasalpon natin yan. Pero ang payo na naman dito, yung godly counsels, malimit yung mga sinasabi diyan ni nanay, tunay yan. Ano lang natin yan, nakaka-relate lang tayo. Kasi nga yan ay palagi sinasabi sa atin. Lalo na sa generation na ito, kakasalpon mo yan. Nasakit ang ulo, kakasalpon natin yan. Puyat, kakasalpon natin yan. Kaya nga pagdating na ang ina na ang nagpayo, tapos yung anak ay hindi nakinig, tapos yung ina naman ay si nanay, tapos walang godly character, paano siya igagalang bilang isang ng kanyang anak? O kung, kasi nga hindi naman, may mga bagay din naman na ang Diyos ay pinagkalooban ng unbeliever nga na magulang, pero yung disiplina naman ay naibibigay. Na-exercise yung fear sa kanilang magulang, yung respect na de-develop. Ngayon, pagka hindi na-develop yon, lalo na sa mga kainahan, pagka hindi nakita sa inyo yung godly character na sinasabi ng Biblia, paano nyo ipapayo itong babanggitin po natin sa mga young married? Yung pagiging sober. Ano ba yung pagiging sober? Letter A. Ito po ay aged woman na nagpapayo sa mga young married. Ang sabi, magturo kayo sa mga young married ng kahinahunan. Kung tayo nga namumutaktak ang palakatak, pak. Kada gising sa umaga, bago matulog, pag-uwi sa school, lagutok agad, pak. Alam nyo, naalala ko lang, ang lola, pag wala ang mama, si lola laging hanap ko, galing school. Sisigawan ako, la. Sabi lola, maririndi na yan. Ano ka? Hanap ng hanap, wala namang kailangan. Si mama naman, ganun din. Minsan, ma,
Ma, bakit? Wala lang. Pagka uli school, Ma, ano? Di ka? May ganun mga bata. Naghahanap ng magulang kahit wala namang kailangan. Gusto lang makita. Gusto lang makita. Ngayon, kung gaya ng inyong ugali, walang kahinahunan, pero hindi man ibig sabihin ng kahinahunan dito yung sobrang hinahon talaga. Kundi ang kahinahunan na tinutukoy dito ay yung pagkakaroon mo ng soundness sa iyong mga ginagawa. Kaayusan na yung ginagawa. Pwede kang maging maingay, pero nagkakaroon ka ng thinking, ito bago mo sabihin ay, bago mo ilabas, iyon mo nang iniisip. Yung gano'n, yung kahinahunan na tinutukoy dito. Tapos binanggit din diyan yung pagiging loving to husband. Ang payo daw, ang aged woman daw, kailangan yung ipayo sa mga young married, yung kahinahunan at yung pagiging mapagmahal sa asawa. Paano natin tuturuan? Halimbawa, mga batang nga rin. Isang araw, pag ako, halimbawa, pag ako nagkamisis, tapos ay nagkaanak, babae din. Ngayon, mag-aasawa na ito. Ang sabi ni Mrs., pero si Mrs. naman ay hindi mapagmahal sa asawa. Tapos nagpayo sa anak, mamahalin mo asawa mo. Paano yung matatanggap? Ibig sabihin, parang hirap paniwalaan. Paano mo ituturo yung maging obedient sa kanyang asawa kung ikaw mismo ay hindi masunurin sa iyong asawa mismo? Very contradicting sa iyong inaasal. Mahirap yung ganon. Hindi ka magiging credible kung ang taglay natin ay ganon, tapos tayo magpapayo. Hindi. Ang sabi ng Biblia, sa 1 Corinthians chapter 13, para kang isang batingaw na umaalingaw-ngaw. Maingay lang, masakit sa pandinig. Bagaman walang pag-ibig, magmumukha ka lamang latang kakalang-kalang nakakarindi. Po. So nasa inyo. Ang payo ng Biblia sa atin, dahil hindi naman talaga pwede na hindi kayo magpapayo Lalo na dito, ang daming young people. Kami. Paano nyo kami papayuhan kung hindi natin pinapractice yung sinasabi ng Biblia na maayos na pag-uugali? Maging mahinahon, ikita nga kita, sigaw ng sigaw din sa kalsada. Maging mahinahon ka, kita nga kita, laging mainit ang ulo. Gigil na gigil. Ang gusto ko lang po ipakita, i-practice muna natin bago natin sabihin. At least, kung hindi man makita nila, at least we tried. Di ka po, sino kang makakapagpayo na perfect agad? Wala naman Lahat nga tayo nasa sanctification progress. Nasa period tayo kung saan yung progress natin ay dapat pa-increase. Ang gusto ng Diyos sa atin, before you teach, na sinasabi ng Biblia na maging sober, loving to husband, loving to children, kailangan you put effort sa iyong sarili na sana pinapractice ko yan. Sayang ang basa ng Biblia. Sayang po. Nababasa natin sa Biblia. Maging ganito pala. Atin ang bulayin. Sayang. Parang mangyari, come and go. Come and go. Come and go. Nababasa ko lang pero nawawala na ng katotohanan o nawawala na ng bisa yung salita ng Panginoong Diyos kapag hindi yan nakikita sa aking buhay. Di ka po, kaya nga mahalaga talaga na magkaroon ng maayos na ugali muna bago tayo magkaroon ng counsel o payo that they may teach young women, ang binabanggit diyan ay young married, maging mahinahon ka, mahalin mo yung asawa, boom, mabuting balita, salamat po, pinayuhan niyo ako. May bibs ako kasi nakikita ko yan sa iyong buhay. Di ka, mas maganda kung ganun Kaso tayo bilang tao, ako, lahat tayo ay guilty sa ganyang bagay. Maturity ang pinaiiral natin. Po? Bagaman wala nga perfect, pero at least we try. Try natin, subukan natin. Subukan natin ng may panalangin. Letter C, ito pa. Ang sabi din, that they may teach. Anong ituturo? Mahalin ang kanilang mga anak. Yung nakalagay din ay loving to husbands, letter C, loving to children. Kailan gayon? Dati po, nung ako hindi pa worker,
Kasi ang ginagalawan ko naman ay sa siko naman eh. Sa siko po, hindi lahat ng nasaksihan kong ina ay yung ina nga. Nasabi lang na ina kasi may anak. Pero yung care bilang anak, bilang ina sa kanyang anak ay hindi makita. Pabaya sa anak. Meron nga akong kalaro, nilayasan yung anak. Iniwan ng pamilya, ang babata pa namin. Anong trabaho? Mangangalakal. Yung asawa ay magko-construction. Alam niyo kung saan sumama? Sumama doon sa nagbabasura. O di ka? Kaya nga, hindi lang. Tapos sa mga anak, ang liliit pa. Ako'y maliit pa noon. Kami nahingi pa ng mga pagpag noon. Uuwi, galing Payatas, dito sa Katmon. Lulutuin, kakainin namin. Hihingi kami. Tapos pagbalik namin, wala na. Naiyak na yung asawa. Naglalasing na. Bakit? Iniwanan ng asawa. Ito matindi. Sumama sa magbabasura. Ang gusto ko lang pakita, hindi lahat ng ina ay totoong nagmamahal sa kanilang mga anak. Napakapalad nga dito sa Bayan ng Taysan. Wala akong nababalitaan dito sa Bayan ng Taysan. Kaya nga nung, hindi pa ako worker, ako yung nakaimik ng ganito. Na-rebuke ako dun eh. Sabi, mali ka. Hindi nila ako umimik. Sa part niya, mali ako. Pero sa part ko, siya ay mali para sa akin. Kasi yung community na aking ginagalawan, ang dami ko nasaksihan na ganun. Sa community na kanyang ginagalawan, wala siya nasasaksihan na ganun. Kaya ang kanyang thinking na lahat ng ina ay ganito. Pero hindi ang reality. Sa Amerika, ang mga anak pinapa-abort. Ang mga baby pa lang, pinapa-abort yan. Mas gusto nilang alagaan ng aso kaysa sa babing binuo nila. Bunga daw ng pag-ibig, pero papatayin din naman. Alam nyo, isa sa matinding abortion na napanood ko mismo. Binabakyum. Itutusok ko yung host. High school ako napanood ko to. Ano kong memory ari? Tanda akong nakadiring bagay niyan. Pinasok yung tubo sa tiyan. Tapos, binabakyum yung baby. Unti-unti, kita ko sa doon sa, gayon parang naibong ultrasound. Yung paa, higop, putol, pero naibo pa yung baby. Maya-maya, yung kamay, tapos tiyan, hanggang sa ulo lang, durog. Tapos ito matindi. Pagkalabas, ilalabas yung buto, pagsasama-samahin, bibilangin o bubuin para ma-check kung may naiwan o wala. Tingnan niyo po, may mga magulang talaga na ganyan. Gayaan ang katotohanan, mga young people. Kaya nga, ang pag-aasawa hindi madaling bagay. Ako'y imik-imik lang ako pero hindi pa talaga ready. Nagpe-pray ako. Sabi nga ng pangaral ni Henry, Lord, if I'm not yet ready, then prepare me. Ihanda mo ako. Ngayon po, mga aged woman, mga lola, ang sabi dito, you practice godly character para makapagturo ka naman ng mga godly counsels. Bakit? In Psalms chapter 1, verse 1 to 3, ang sabi diyan, mapalad ang tao na hindi lumalakad. Yun, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Sino ba yung ungodly diyan? Ito yung sinner. Ito, nor standeth in the way of sinners. At yung panghuli, ito yung matindi. Nakikisabay ka na sa panlilibak sa mga nagpapayo ng katotohanan. Tumitindig ka na, pinayuhan ka na mali yan, hindi, ito ang payo sa akin, naninindigan ka na sa payong iyong tinanggap na mali. Tapos, pag pinanindigan mo yan, kakasamahin mo na yan, sabi, nor seated, makikiupo ka na sa upuan ng mga manlilibak. Kaya nga, ang dating sa iyo ng mga godly counseling o godly counsels ay isang katangahan o isang kahunghangan, kabobohan sa iyong paningin. Kapag ka ikaw ay pinayuhan na ng mga ganyang bagay. Kaya nga mga aged woman, kung para hindi tayo magmukhang katawa-tawa o laughing stock sa mundong ito, kailangan makita rin sa ating buhay yung godly character. Kasi hindi rin naman lahat ng unbeliever ay ugaling unbeliever nga. Napapagkala nga natin na ito'y mananampalataya. Bakit? Kung tumulong sa kapwa, kung paano siya mag-behave, ay napakabait. Di ka po? Kaya malay mo, yung iyong payo isang araw, pag pinayuhan mo ang hindi rin mananampalataya, ay nakinig sa iyo, napaganda ang buhay, at least ginamit ka. Kaya nga, yung godly counsels dito, anong ituturo? That they may teach, magpakahinahon, magmahal sa asawa, at mahalin ng mga anak. Ngayon, paano yung brother?
ano na, madaming taon na nakalipas. Bawi. Hindi pa na, buhay pa naman tayo eh. Ang buhay mo ay binibigyan ka pa ng pagkakataon, bakit hindi ka bumawi? May pagkakataon pang binibigay sa'yo, i-grab mo yung opportunity yon. Lord, this time, tulungan mo akong bumawi sa iyo. Bigyan niyo po ako ng tamang puso sa ganito pong bagay. Kaya nga, ito naman, sayang meron yun ha. Ito naman ang gustong sabihin ni Pablo sa mga lola natin o aged woman, pag kayo ay nagpayo sa yung married ng ganito, payuhan nyo rin yung mga single. Kanino ba lalapit ng mga babae? Alam nga sa aming mga lalaki. Aswangin namin yan. Ang mga babae, mga young women, paghihingi sila ng payo, sa unang-una, lalapit sila doon sa mga aged woman, sa mga ina, sa mga lola. Bakit? Ano ang dapat nating ipayo sa kanila? Ang sabi ng letter A, verse 5 naman, to be discreet. Ano ba yung to be discreet? Mangagpakahinahon. Kung kanina pinapractice yung mangagpakahinahon, hindi nawawala lagi sa payo yung ganun eh. Pero ang definition na yan, sound mind, sane, katinoan. Yung careful. Ang sabi dito, magpayo ka sa mga single na maging maingat. Maging matino ka, maging healthy ka, at maging maingat ka. What I mean sa healthy ay yung healthy pag-iisip. Maging maingat ka. Kasi hindi lahat ng mga kabataan na babae ay maingat nga. Di ka po, yung mga nababalita natin, nagpapaalam sa ina, gagawa daw ng project. Di ka, pagbalik, ibang successful yung project. Di ka. Successful yung project, pambira. Hindi natin alam yung mga ganyang bagay. Tapos yung pala ay may mga inuman na nagaganap, hindi natin alam. Di ka po, kaya nga, payuhan nyo, ngayon pa lamang din, mga aged woman, ang mga single natin dito sa simbahan, na maging maingat. Saan magiging maingat? Maging maingat sa sasamahan, maging maingat sa lugar na pupuntahan, at maging maingat sa pakikinggan. Kasi sabi ng Psalms 1-3, may mga nagpapayo diyan na ungodly. May mga manlilibak diyan na scornful. Yun, in English ka lang. May mga manlilibak diyan. Mag-iingat ka sa iyong papakinggan. Payuhan mo na maging healthy, maging careful ka sa iyong buhay. Bakit? Sa mundong ito, ang mga babae ay nasa panganib palagi. Ang mga lalaki, hindi ka man lalalat pero may mga lalaking uhaw na uhaw ka. Gigil na gigil. Di ka? Ito. Huwag siya yan. Ito. Makakita naman ng poste. Iba na ang tingin. Jaryo. Iba na ang tingin. Di ka po? Alam niyo ka po, ang Pilipinas, ito yung sa pag-aaral. Ang Pilipinas po ay number 1 sa mga nanonood sa isang porn site. Gayan ka rumi ang isip natin mga Pilipino pagdating sa ganyan. Kaya nga, mga babae, magiging maingat kayo. Payuhan niyo po ang mga young single natin na young single woman, sila ay maging maingat. Bakit? Ano ba sabi ng Bible? To be discreet, to be sane, careful, self-controlled. Mag-control din dapat kayo. Hindi lahat ng gusto nyo ay pwede. Hindi lahat ng gusto natin bilang young people ay pwede nga. Magkaroon tayo ng boundary. Pag sinabi ni inay, sabi ni nanay, hindi eh. Tsaka nabasa ko rin sa Bible, tama sa inay, hindi ganon. Bakit? Mother knows best. Makinig kayo sa inyong mga ina. Pag sabihan kayo na wag nang lalayas-layas pagka alas 5 na ng hapon, sa bahay na lang. Pag sinabi na ikaw ay tama na ang kakaselfon, tama na. Di ka po? Kaya nga, ang aged woman ay nararapat na magpayo o itanim niyo rin to. Lalo, alam naman natin sa panahong ito, di ka? In the last days, perilous times shall come. Panahong mapanganib. Gaano ka kapanganib ang mundong ito? Ang mga babae, isang hakbang lang sa pinto. Nandiyan yung mga liyong mani nila. Nag-aabang ng kanilang mga aswang.
Pangalawa, hindi lamang maging maingat, hindi lamang maging sound mind o healthy, kundi ito yung maging chaste. Ang ganda ng ginamit ng Bible. Chaste ang ginamit. Bakit chaste? Sa Bible, ito yung tinatawag natin pure. Hindi yung ikaw ang maghahanap ng lalaki. Hindi yung ikaw pa ang nangunguna. Inaagawan mo kami ng role eh. Walang ganyanan. Wala na kaming ambag. Hindi ganyan. Mga lola daw po, payuhan nyo daw ang inyong mga apo, kung ano man, o young single woman, young single lady, na maging kagalang-galang na babae. Turuan nyo, ipakita nyo, sabihin nyo sa kanila, since kayo'y babae, mas maganda yung inyong connection ng inyong communication. Since meron kayong common ground, you are both woman. Alam naman kami magpayo. Mga lalaki, ano papayo namin sa kanila? Turuan nyo daw mga young ladies na maging pure. Kagalang-galang na babae. Paano ba magiging kagalang-galang ang isang babae? Ito ba'y nakapagtapos? Ito ba ay mayaman? Hindi sa ganun nasusukat ang pagiging kagalang-galang ng isang babae. Kundi ang isang babae ay nasusukat sa kanyang pagiging kagalang-galang kung ano ang trato niya sa Diyos, sa salita ng Panginoon at sa kanyang magulang. Turuan niyo sila na mag-ingat ng kanilang pagiging kababaihan. Kasi hindi lahat gayaan, hindi lahat ino-honor ang payo ng mga magulang. Ano po? At hindi lahat ng ina ay nagpapayo nga sa kanyang mga anak. Minsan may mga anak na napakabait, may mga ina na napakabait. Sige lang ng sige. Yung wala gang paghigpit ng sinturon ng kaunti. Baka mawala ang kanilang purity kapag gayaan tayo isang araw. Ano po? Letter C, to the aged woman pa din, maging that they may teach young ladies na maging keepers at home. Ano ba yung keepers at home? Masipag sa tahanan. Hindi puro paganda. Hindi puro makeup at lipstick. So ito may applicable sa both sexes. Applicable ito sa male at sa female. So ganun din mga lalaki. Hindi puro pa ganun. Kailangan din nating maging malinis o masipag sa ating tahanan. O uwi ka, naalala ko dati nung ako ay high school din, pag nauwi ako, meron kaming 1, 2, 3, 4 na upuan, isang mahaba, 2, isa doon, tapos may lamesa pang maliit. Pag ako uwi, ang bag nasa isang upuan, ang polo nasa isang upuan, ang sapatos nasa ilalim, ang pantalon nasa isa uling upuan. Lahat ng upuan at lamesa ay may laman. Gagayan ako akalat dati, napapagalitan ako dyan ni mama. At alam niyo ng aking mga kapatid. At ganun din ng aking mga kapatid. Bakit? Boys. Ibig sabihin, kami laging pinapapagalitan ni mama ng ganun. Pangit nga sa amin, mga kalalakihan yun eh. Lalo na sa kababaihan. Ang linis-linis mo sa iyong katawan, pero pagpasok mo sa tahanan, women. Pangit sa babae, ang madumi o tamad sa tahanan. Tambak ang hugasin, hindi man lang makusa. Bagaman, nadating talaga yung time na ganyan, pero magpahinga ka ng konti, banatan mo na agad. Ang problema lang, pag nawala ng tubig. Sa amin, kailangan pang mag-igib eh. Pagkakasyahin mo yung isang timba, minsan sa paghuhugas. Kailangan mong tumungga. Makalawang pa ang tubig. Kailangan tiyagain. Kaya nga, young women, kailangan nyo na maging masipag sa tahanan at aged woman naman, paalalahanan nyo na magsipag ka. Bakit? Alam niyo po, wala akong nakitang babae sa Bible na chine-chaste o yung habuling babae, nakagalang-galang, na tamad. Gusto niyo pa example? Sa Living Water, John chapter 4, ang babae ay nag-iigib. Ang mga babae pala ay taga-igib. Yung asawa ni Jacob. Sino bang asawa ni Jacob? Yung isa, yung sinisinta niya mismo. 'Di ba? Si Rachel. Siya ay nag-iigib. Yung isa pa, 'di ba? Yung servant, yung asawa ni Isaac. Ano ang kanyang ginagawa sa kanyang tahanan? Nag-iigib. Kaya nga, wala akong nakita. O ito pa, si Ruth. Masipag si Ruth.
Anong ginagawa niya? Nag-aani. Tapos meron din dito sa Biblia na ang naggigiling ay babae. Sabi, pag nag-rapture, 2 woman ang nagiling. Ibig sabihin, babae ang nagigiling. Ang pinapakita ko lang mga kapatid, malinaw sa Biblia na ang gawaing pag-iigib ay sa kababaihan. Ibig sabihin, malinaw sa Bible na ang babae ay nararapat na maging masipag sa kanilang tahanan. Bakit? Pag nakita yan ng mga boys, pambira, target lock, sipat. Diga? Plus points sa mga kalalakihan yung ganun. Diga? Pagka ang babae talaga yung masipag, iba ang dating. Iba ang dating. Kaya mamaya, pagka may hugasan sa inyo, Ma'am, let me do the dish. Yo. Pambihira. Keepers at home. Ang mga young ladies talaga dapat, at gayon din ang mga aged woman, i-guide nyo din sila sa mga gawaing bahay. Kasi hindi lahat ng mga babae nga naman ay alam ang gawaing bahay. Yung pagkukuryente, yung pagwe-welding. Hindi, yung pagwawalis, simpleng ganyan. Yung pagsasaing, pambihira. Yung tensiometer, pagka hindi nila alam yan, naku po, basic yan eh. Elementary pa. Hindi pa yata ako napasok na itinuro sa akin ni mama. Yun, lugaw lagi. Ibig ko sabihin, kaya yung matuto. Ito, di ba meron tayong mga bisita dito, sila Cyrus, Syra, mga bata sa Sigo. Alam niyo po, sila nag-aasikaso sa kanila. Si Syra nagsasaing, si Ate Cyril naman ang nag-iigib, at si Cyrus naman ang nagbubuhat. Yung nagbabalagwit. Imagine mo kung ano kang babata ng mga edad na yan. Ito pa, naturuan silang maghanap buhay din. Kaya nga ang galing lang humingi, 10, 5, 20. Hindi ka po. Hindi, ibig sabihin eh, kaya nilang dumiskarte na sa murang edad. Alam nila ang gawaing bahay, alam nila ang role nila bilang mga bata at bilang babae at bilang lalaki. So naituturo yan ng mga unbeliever, matinong unbeliever, sa kanilang mga anak. So lalo na ngayon din, mga aged woman po dito. Napakapalad po ninyo. Napakapalad natin. Meron tayong mga elderly dito na babae. Kaya pag pinayuhan nila tayo at nakikita natin sa kanilang buhay yung godly character, tapos binigyan tayo ng mga godly counsels, ating i-honor yun. Bakit? May wisdom dun. Sabi din ng Biblia, nabasa ko din to, sa Kings. Nabasa niyo ba ito? Si King Rehoboam, merong kaibigan na ka-contemporary, kabataan din niya. Kaibigan, pinayuhan. Meron isang matanda na nagpayo. Ang payo ay pag-aanin, yung tax. Bawasan naman tax, masyadong mabigat na ipinatong ni Haring Solomon sa amin. Sabi naman ng kaibigan ni Rehoboam na hari, wag, kung mabigat ang parusa ng aking ama, mas pabigatin mo pa. Ang pinakinggan niya, hindi niya ginalang yung payo ng matanda at ginalang niya yung payo ng kanyang kasabayan, kanyang kaibigan. Alam niyo ang nangyari? Nagkaroon ng divided kingdom. Kaya nga ang bansang Israel ay nahati sa dalawa, northern at southern. Naging dalawang hari, hari ng Israel at hari ng Judah. Bakit? Anong gusto ko pakita sa inyo? Young ladies, kung ang papakinggan nyo ay kapwa nyo kabataan, baka may malaki yung chance na kayo ay mapahamak. Bakit? Recorded in the Bible eh. Nasa Bible. Doon tayo sa kung ano sinabi ng Bible. Ngayon, ang sabi ng Biblia, honor your father, your mother. Kasama diyan yung ating mga ginagalang na ina ng simbahan. Igalang natin kung ano ipapayo nila sa atin. Bakit? May wisdom doon. Mas nakakatanda sila, alam nila, tayo papunta pa lang, sila pabalik na, marami na silang baon para tayo paalalahanan. Masyado na silang madaming nalalaman, kaya atin nang pakinggan sila. Ano po? Kaya nga, ang sabi dito, to the aged woman, i-share po ninyo yung inyong mga karanasan, yung inyong mga wisdom sa amin na mga kabataan. Lalo na po sa mga kababaihan. Mababait naman ng mga kababaihan dito. Sana true. At gayon din, hindi lamang tinuturuan na masipag sa tahanan, kundi ito din, ito maganda ito. Yung letter D, good. Sa Biblia, nakalagay po dyan, magagandang loob. Ano ba yung magagandang loob?
Ito yung, ah, alam niyo yun mararamdaman niyo agad yun, parang ang ganda ng kalooban nito. Yung magaan kasama, magalang, kausap, tapos ay yung marunong gumalang sa dapat igalang. Marunong magkaroon ng mga divider sa kanyang isip. Yung magandang kalooban, mabuti, mabait, magagandang loob. Kaya nga, young ladies, i-practice nyo rin ito sa inyo, na kayo maging careful, maging kagalang-galang na babae o pure, at masipag sa tahanan at magagandang loob. At ito pa maganda. Letter E, last dito sa single woman, single ladies, yung pagiging obedient. Alam niyo po, meron tagpo sa Biblia, di ko alam kung nabasa niyo ito, yung parable of two sons. Makikita natin yung what is not obedient and what is obedient. Merong isang tatay nag-utos sa dalawang anak. Sa panganay, sabi sa isang anak, gawin mo ito. Sabi ay, opo, gagawin ko. Pero pagdakan mo naman, hindi naman ginawa. Umimik, pero, opo, gagawin ko. Hindi naman ginawa. Habang yung isa naman, yung pangalawang anak, gawin mo ito, ngayon, nagreklamo, hindi ginawa. Pero later on, nakaramdam siya ng kurot sa kanyang puso at ginawa ito. Ngayon, sino sa dalawa ang totoong sumunod? Yung bang umimik ng opo, pero hindi naman ginawa? O yung hindi agad sumagot na nagreklamo pa, pero maya-maya ginawa naman? Yung pangalawa. Ang pagiging obedient ay hindi sa salita. Ang pagiging obedient po dito na tinuturo ng Biblia ay action. Kung ang Diyos ay napiplease, obedience is better than sacrifice, ganun din ang ating mga magulang. Sa mga kabataan, mas nalulugod ang ating magulang kapag tayo ay masunurin hindi lamang sa salita, kundi lalong-lalo na sa gawa. Kaya nga, turuan nyo din po mga aged woman na itong mga young ladies na ito ay maging masunurin in action. Bakit? Ipakita nyo yung consequences. Ipakita nyo yung sumpa sa Biblia. Sabi ng Biblia, ang sino mo sumuwi sa magulang, pinapatay. Diga po, gusto mong patayin kita? Ipakita nyo po yung consequences ng hindi pagsunod sa magulang. Ipakita nyo po yung kagandahan naman ng pagiging masunurin sa magulang. At last po, number 3, to the aged woman pa din. Dito naman natin makikita yung kanilang contribution dito sa community ito. Hindi palagi na sila ay parang mahina na akala ng iba, minamahina na Di ka po? Malimit sa mga matatanda, lalo na sa Amerika, dinadala na lamang sa home for the aged. Pero doon, hayaan na sila mag-alaga. Bakit hindi natin subukan, tingnan o silipin yung contribution o sacrifice ng ating mga magulang? Tingnan nga po natin dito, may inihanda akong konting picture sa human race at sa animal kingdom. Dalawa lang naman siya yata, kung di ako nagkakamali. Tingnan niyo po, lalo na sa mga young people, huwag palaging ang focus ng inyong mata ay sa inyong sarili. Bakit hindi niyo tingnan ang hirap ng mga magulang natin? Minsan, tingnan po natin yung parang sa octopus po yata yung sa octopus muna. Tingnan po yung sacrifice ng octopus. Sa GC. sa GC sa page. Sa pinagsandan ko po ng outline. Ito ay sa sa Animal Kingdom. Wait, send ko lang na mabilis. Pero nagsend siya. Hindi ko pala sinend, sorry. Yan, tingnan niyo po. Ito ay female octopus na makikita natin sa picture. At tingnan niyo yung kanyang eggs. Napakadami na ito. Tapos tingnan naman natin yung ugali ng octopus na ito, paano siya nagsasacrifice sa kanyang mga itlog para hanggang sa ito ay mapisa. Hintay lang mo natin, mukhang
Yan, tingnan niyo po. Medyo blurred nga lang. Tingnan niyo po ang octopus ha. Yan, yung kita niyo yung parang anak ng itlog ng surot. Yung parang itlog ng surot. Itlog yan ng octopus ha, itlog yan ng octopus. Paratilis, itlog yan ng octopus. Sabi po diyan, a female octopus, ito ha, sacrifice ito ng isang ina na hayop, can guard her eggs for over 4 years without eating, staying with them until they hatch o hanggang sa mapisa. Then she dies. It's one of the most selfless acts of parenting in the animal kingdom. Kung ang design ng Diyos sa animal kingdom na ito, sa animal kingdom na ang octopus na ito, ay yung kanyang selfless sacrifice para sa kanyang mga itlog hanggang sa mapisa, ay handa siyang mamatay. Tingnan naman natin yung sa tao. Ito naman ay kay Ma'am. Yung isa muna, yung kay Moses muna pala, bago yan. Ayan. Kilala niyo po yan, yung mother ni Moses? Si Jochebed. Si Jochebed po ay may anak na si Moses. At alam naman natin ang utos. Papatayin ang mga lalaki. Ngayon, si Moses, nilagay sa isang basket at pinaagos sa isang ilog. Bakit? Ganun na lamang siya katiwala na sana itong ilog na ito ay madala siya sa mabubuting palad. Na sana mabuhay itong batang ito. Bakit? Yun na lang ang kanilang choice. Ay alam niyo ba kung gaano katatapang, gaano kababangis ang mga sundalo noon? Napapanood pa nga lang natin dito sa Roman soldier. Ito yung Egyptian. Sa time ng Egypt ito, si Moses gustong patayin. Ngayon, yung gaano ka kasakit sa isang ina mawalan ng baby? Yung mawalay pa lang? Imagine niyo yung kanyang sacrifice na ready siya o yung kanyang faith na sana itong batang ito ay maanod sa maayos na kalagayan. Handa siyang gawin yung bagay na yun para lang maligtas itong batang ito. At tingnan po natin yung isang picture. Yung ma'am, alam ko naman, ito yung cycle. Pinagbubuntis, naipanganak, inaruga, lumaki, nagdalaga, hanggang sa nababaligtad ng eksena. Ang gusto ko po ipakita sa inyo mga kapatid, yung contribution dito ng ating mga aged woman, sana'y ating maigalang. If they trying their best, kung sila'y nagtatry ng kanilang best na maibigay sa atin yung mga kailangan natin sa pananalita, yung sinasabi nila, gawin mo ito, anak, pakiusap na, gawin mo naman to. Anak, pakiusap na, iyong makinig ka sa akin. Tapos, yung contribution nila ay doon natin makikita. Hindi natin malimit ma-appreciate ang mga sacrifices na ganyan Lalo na pag nasa ganitong edad, kabataan, ang focus ng mga kabataan ay sarili, self-centered. Feeling api. Feeling api palagi. Bibigyan gusto lagi, makikisabayan sa kanyang kaklase. Walang-wala nga. Alam naman ang pamumuhay ng kanilang pamilya. Gusto ng iPhone. Feeling rich. Gusto ng mga mamahaling gamit. Walang ang kakayanan ng mga magulang. Pero sila may kurot sa kanilang puso na hindi maibigay yung mga bagay na yon. Pero sila nagtatry ng kanilang buong sikap, at least ang aking anak ay mabuhay, magkaroon ng maayos na kalusugan at magkaroon ng magandang buhay. Kaya nga tayo pinag-aaral Kaya nga sa mga estudyante dito, pag pinag-aaral pa kayo ng inyong mga magulang, ng inyong mga ina, ay i-grab nyo yun. Hindi lahat nakakapag-aral. Tingnan nyo yung sakripisyo dito. Gaano ka kasakit na mabuntis? Masakit yun. Nung nakaraan nga, sakit na yung puson. Tingnan nyo, pagbubuntis pa lang, ang ate na buntis, alam kong, nakita ko yung paa ng bata, ng pamangkin, nasipa, ako'y natatakot para mabibiak. Oo, yan, naibo.
Natatakot ako. Kasi nga, alam mo kayo, nababanat ang balat. Pero hindi ko alam yung pakiramdam ng nagbubuntis. Pero base sa aking mga narinig, ang pagbubuntis ay mahirap. Hanggang sa you baby. Alam niyo ba, may kanta si Freddy Aguilar, "Nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo, di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo." Ito pa. "At sa gabi na napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo." Adi ka? Ganun pakita sa inyo na kung ang mundong ito'y marunong umappreciate ng sacrifice ng mga magulang, ay lalo na tayo. Yung kanilang contribution sa atin, bilang mga aged woman, ay ating i-respect, ating i-honor. Palagi natin silang isang tabi porket matanda na. Hindi nyo na isasama sa mga lakad. Porket matanda na, inyo nang sasagot-sagutin. Hindi nyo na igagalang ang kanilang mga pinapayo sa atin. Hindi, I believe in myself, kaya ko to. Hindi po ganun eh. Ano ga ang kanilang role? Bakit nila kailangan gawin yung mga counseling na yung mga binibigay sa atin? Kasi yung sabi ng Biblia, sila daw ay, sa verse, yung sila ay maging pattern of good works. Kaya sila nagsisika para isang araw, meron kang kokopyahin. According to Pastor John MacArthur, man, tayo mga lalaki, may have the authority, but woman always has the influence. Ang mga nanay, malaki ang impluwensya nila sa kanilang mga anak. Kung paano mo sila pinalaki, ayun ay nakita din nila sa iyo. Kung ano ang kayo nagsisigaw, nagmumurahan, isang araw ang anak mo nagmumurahan din. Kaya nga magiging careful tayo. Kailangan nating maging sober. Kailangan natin ng kahinahunan. At kailangan natin silang payuhan, "Anak, sorry, mali yung aking ginawa. Subukan uli natin." Dapat ang kanilang contribution, sila ay nag-iiwan ng pattern of good works. At pangalawa, letter B dito ay yung sound speech that cannot be condemned. Bakit? Sa verse 8 dito, anong ibig sabihin ng sound speech dito? Ito'y healthy din. Hindi yung sinasabi ng Bible na idea na parang Romans 3:13 na ang iyong bibig ay parang, lalamunan ay parang isang libingan bukas. Hindi yun tinutukoy dito. Kundi ang sound speech na tinutukoy dito, may lasa ang iyong mga sinasabi. O baga, malaking pakinabang na yung sinasabi. Malaking sense, hindi yung nonsense ang iyong sinasabi. Para pag ikay nagsalita, isang ano lang, "Anak, opo," yung igagalakan agad, susundin agad. Yun yung kanilang contribution. Nag-iiwan sila ng mabuting halimbawa at sila ay nagtuturo sa atin, nagagabay para yung ating mga isang araw ay na ugali ay hindi mahatulan. Kaya kaganyan dahil na yung ganyan-ganyan. Ano naman yung purpose? Bakit kailangan nila mag-iwan ng mga ganyang bagay sa atin? Yung kanilang mga sacrifice. Malinaw din sa Bible, ito'y for the glory of God pa din. That the word, verse 5, last clause, that the word of God be not blasphemed. So, aged woman, nakasalalay din pala sa inyo, bakit ang salita ng Panginoong Diyos ay nabababoy? Bakit ang salita ng Diyos ay nabablaspheme sa buhay ng mga kabataan, nakasalalay din pala minsan sa ating aged woman? Bakit? Kapag ka pinabayaan mong iyong Christian life, pinabayaan mong iyong, nakalimutan mong magbigay ng payo sa mga kabataan, ang salita ng Diyos isang araw hindi nila igagalang. They will see it na parang putyo-putyo lang. That the word of God be not blasphemed. Another ay, that he that is contrary part may be ashamed and having no evil thing to say of you. Para walang masabi yung mga nasa kabilang panig o yung tinatawag natin na non-Christian. Para yung iyong pinanampalatayaan o pinaniniwalaan, yung conviction mo ay hindi makita na ito ay parang walang kwenta. So yung godly contribution dito ng isang ina ay isang malaking bagay sa atin bilang mga kabataan, lalo na sa mga kababaihan. At dito po magtatapos sa isang kwento. Ito ay isang kwento ng isang, hindi ko alam kung narinig niyo na ito.
ang the story of one-eye mother. Ang sabi dito, merong isang ina na iisang mata. Ang nagsusulat po nito ay ang anak. My mom had only one eye. I hated her. She was such an embarrassment. My mom has a small shop at a flea market. She collected little weeds and such to sell. Anything for the money we needed. There was this one day during elementary school, I remember my mom came to see me. I was so embarrassed. How could she do this to me? I threw her a hateful look and ran out. The next day at school, your mom only has one eye? And they taunted me. I wish that my mom would just disappear from this world, so I said to my mom, Mom, why don't you have the other eye? You're only going to make me a laughing stock. Why don't you just die? My mom did not respond. I guess I felt a little bad, but at the same time, it felt good to think that I had said what I wanted to say all this time. Maybe it was because my mom hadn't punished me, but I didn't think that I had hurt her feelings very badly. That night, I woke up and went to the kitchen to get a glass of water. My mom was crying there. So quietly, as if she was afraid that she might wake me, I took a look at her and then turned away. Because of the thing I had said to her earlier, there was something pinching at me in the corner of my heart. Even so, I hated my mother, who was crying out of her one eye. So I told myself that I would grow up and become successful because I hated my one-eyed mom. And our desperate poverty. Then I studied really hard. I left my mother and came to Seoul and studied and got accepted in the Seoul University with all the confidence I had. Then I got married. I bought a house of my own. Then I had kids, too. Now I'm living happily as a successful man. I like it here because it's a place that doesn't remind me of my mom. This happiness was getting bigger and bigger when someone unexpected came to see me. What? Who's this? It was my mother. Still with her one eye. It felt as if the whole sky was falling apart on me. My little girl ran away, scared of my mom's eye. And I asked her, "Who are you? I don't know you." As if I tried to make the real. I screamed at her, "How dare you come to my house and scare my daughter? Get out of here now." And to this, my mother quietly answered, "Oh, I'm so sorry. I may have gotten the wrong address." And she disappeared. Thank goodness. She doesn't recognize me. I was quite relieved. I told myself that I wasn't going to care or think about this for the rest of my life. One day, a letter came to my house. I lied to my wife saying that I was going on a business trip. I went down to the old cottage that I used to call a house. Just out of curiosity there, I found my mother fallen on the cold ground. But I did not shed a single tear. She had a piece of paper in her hand. It was a letter to me. She wrote, "My son, I think my life has been long enough now, and I won't visit Seoul anymore. But would it be too much to ask if I wanted you to come visit me once in a while? I miss you so much, and I was so glad that I have a son like you. But I decided not to go to the school. For you, I'm sorry that I only have one eye, and I was an embarrassment for you. You see, when you were very little, you got into an accident and lost your eye. As a mother, I couldn't stand watching you having to grow up with only one eye, so I give you mine. I was so proud of my son that was seeing a whole new world for me in my place with that eye. I was never upset at you for anything you did. The couple times that you were angry with me, I thought to myself, it's because he loves me. I miss the times when you were still young around me. I miss you so much. I love you. You mean the world to me. My world shattered. I hated the person who only lived for me. I cried for my mother. I didn't know of any way that will make up for my worst deeds." Naintindihan niyo po yung story? Merong isang ina na isang mata na kaya pala siya ang isang mata dahil yung kanyang anak ay na-aksidente at ayaw niya naman na isang araw ang kanyang anak ay magiging laughing stock nga, kundi ibinigay niya ang kanyang isang mata at namuhay.
At ngayon siya ay naging successful, tingnan niyo po. Yung effort ng magulang ay hindi ginagalang. Yung sacrifice ng mga magulang ay hindi kinikita. Ano ang tingin ng bata? Nakatingin siya sa kanyang sarili. Masyadong self-centered ang mga kabataan ngayon. Hindi masyadong pinapansin ang sakripisyo ng kanilang mga magulang. Kaya ganun na lamang nila itrato ang kanilang magulang. Kaya nga, sa huling araw, nung napagtanto ng lalaking ito, yung katotohanan, kaya siya ganun, ay dahil din. Kaya nga mga kapatid, habang kasama pa natin mga ina, and they are trying their best na maging holy sa harapan ng ating Panginoong Diyos, atin silang i-appreciate. Huwag sanang mapalitan ng salitang, what if? Sana, nung malakas pa ang ina, nagawa ko na itong bagay na to. Sana pala, ginawa ko na to. Sana pala, niyakap ko na yun. Sana, kinis ko pala ang aking ina. Nadiga? Huwag sanang mapalitan yung ganung bagay. Habang sila'y malakas pa, gawin nyo na ang dapat nyo gawin. Gawin na natin ang kailangan natin gawin bilang isang mga anak sa ating mga aged woman, sa ating mga ina, at sa ating mga nanay ng simbahang ito. Mahaba pang, kung sa inyong palagay, mahaba pa inyong panahon, mahaba pa ang inyong preparation. Bakit hindi nyo ibigay, ba't hindi nyo sila subukan suklian sa kabutihang bagay na ibinigay sa inyo? Kaya kaganyan, ginamit ng Diyos ang iyong mga magulang para ikaw ay nasa ganyang kalagayan. Kaya, to the aged woman, maraming salamat po sa inyo. Patuloy lang po tayo sa Panginoon. Lagi hong may biyaya ang Diyos. At sa mga young ladies naman, gayon din, damay na rin, bagaman ito ay applicable sa both sexes. Ang gusto ng Diyos, laging nauuwi sa ganito. Exodus chapter 20 verse 12. Honor your father and your mother. Kung gusto nyo ng mahabang buhay, malinaw sa Biblia, igalang nyo yung mga magulang. Ibinigay sila hindi para kayo parusahan, ibinigay sila para kayo arugain. Kaya salamat sa Panginoon. Meron tayong mga ina na nakakasama pa. Meron tayong mga nanay na bagaman makukulit. Bagaman sabi nga, ay paulit-ulit na. Pero isang araw, mamimiss mo yan. Kami nga, miss na namin ina. Layo namin ina. Tagal namin di kasama. Miss namin yung palakatak palagay. Namiss ka na yung mura nun. Magmumura yan eh. Ikaw, Ramil. Bisaya pa naman yun. Ikaw, Ramil. Tapos si Lula, di ka, ang lola ko, kahit pa ganyan. Pagka palagi akong minumura nun, may lapis, ano ga, kamusta ka na? Di ka, yung relationship na meron tayo ating i-treasure sa ating mga magulang, yung ating, yung kasama natin sila, yakapin nyo sila mamaya, inyong i-kiss kung maaari. Inyong iparanas yung mga hindi natin na iparanas sa kanila. Kaya, isa sa laman ng dalangin, Lord, sana ako'y makabawi sa kanila. Kaso hindi pa ako makabawi eh. Hindi ko alam kung paano. Pero, I believe, one day, I believe isang araw, ako'y nananampalataya sa Diyos, nagagamitin ako para matulungan ko din naman ang mga magulang. Sa tamang panahon, sa tamang oras, ng may tamang puso. Kaya, yun po, salamat sa Panginoon, yung mother's role, magpakigilan po kayo sa Panginoon, at kailangan po namin kayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, magandang gabi po.